Kabanata 2861. Maraming high-end na restaurant sa ilalim ng pangalan ng Luxus Consortium. Ang Theo Seaside Restaurant sa Victoria Harbour ang pinakamaganda sa lahat. Tapos, 15% ang pagmamayari mo sa kumpanya. Dapat maranasan mo man lang. Hindi inaasahan ni Harvey na mabilis na lumipas ang oras. Hindi siya tutol sa ideya, ngunit gayunpaman, nagkibit-balikat lang siya. Tayong dalawa lang. Medyo hindi naaangkop yun, hindi ba? Talagang hindi. Ikaw mismo, ay prinsipe ng York, nahaharapin ang pinakamagulong bagay sa aking isipan. Natural lang na i-treat kita sa isang pagkain, iniisip ni Harvey na sinusubukan ni Queenie na gumawa ng mga pagbabago. Ngumiti siya at tumanggo ng walang sabi-sabi. Hindi nagtagal, nakarating na ang dalawa sa Victoria Harbour Waterfront Restaurant. Paglabas pa lang nila ng elevator ay hinarang na agad sila. Ilang bodyguard na naka-black suit ang hamarang kina Harvey York at Queenie York sa kanilang landas na may seryosong ekspresyon. Ilang mag-asawa at turista din ang napahinto. Sa harap ng mga bodyguard, malamig na sumulyap kay Harvey at sa iba pa ang isang babaeng nakaputing uniforme. Kumakain ngayon si Miss Parker. Walang makakapasok sa inyo. Dahil sa inyo, baka maapektuhan ang mood niya. Pagkatapos niya, maaari na kayong pumasok. Napuno ng katotohanan ang mga bossing na salita na iyon, na para bang sanay na siyang gawin ang mga bagay na iyon. Sinuri ni Harvey ang grupo ng mga tao at mahinahong nagtanong. Ikaw ba ang boss o ang manager dito? Not really, cool na sagot ng babae matapos marinig ang tanong ni Harvey. Kaya nabook ba ni Miss Parker ang buong restaurant? Curious na tanong ni Harvey. Are you brain dead or something? Hindi mo ba alam na kailangan natin ng kahit daan-daang libong dolyar para lang magawa iyon? Sa tingin mo ba kami ay tanga? Nakatitig kay Harvey ang babaeng nakaputi na parang clown. Hindi namin babayaran ang lahat ng iyon kahit na kami ay baliw. Nagkibit-balikat si Harvey, dahil hindi ka nagmamay-ari ng isang restaurant, at hindi nyo rin inokopo ito. Anong karapatan mong pigilin kami dito? Ang ibang mga customer ay nanunuya sa babae at sa bodyguard bago sila ay tahasang sinigawan. Hindi mo ba narinig ang sinabi ko? Sasabihin ko sa iyo ito ng isang beses pa. Kumakain si Miss Parker. Napunta siya sa Hong Kong dahil sa kabutihan ng sarili niyang puso. Nandidiri na siya sa hangin dito. Gusto mo bang kumain siya ng langaw? Paano kung hindi siya makakain dahil nakapaligid sa kanya ang mga karimari-marim niyong mga nilalang? Hindi ka ba maaaring maging mas makatwiran? Bakit hindi na lang sumunod sa rules? O sinasabi mo ba na ang mga taga Hong Kong ay isang grupo lamang ng mga delinquent na walang ugali na tulad mo? Mababa ang tingin ng babaeng nakaputi sa lahat na may pagmamalaki, na parabang ang buong mundo ay may utang na loob sa kanya. Kung tutuusin sa tono at kilos niya, malamang na nasanay na siya sa mayabang na ugali na ito. Reasonable, panuntunan, manners, tanong niya, kung ikaw ay isang may-ari ng restaurant, o naokupa mo ang lahat ng lugar, maaari mong gawin ang anumang gusto mo dito. Ngunit, dahil hindi mo pag-aari ang lugar at hindi ka gumastos ng pera para magpareserba ng lugar, bakit mo pa kinuha ang grupo ng mga walang kabuluhan dito para pigilan kaming kumain sa loob? Hindi ba masyadong hindi makatotohanan iyon? At saka, hindi kayo taga dito. Bakit nyo ginagawa dito? Ang mabuting aso ay hindi nangangagat. Ngayon, fuck it. Naghanda na si Harvey na pumasok sa loob. Anong sinabi mo, bakla? Kilala mo ba kung sino si Miss Parker? How dare you treat her like this? Alam mo bang milyon-milyong fans niya ang sa Dern? Ang mga tagahangang ito lamang ay maaaring lunurin ka sa kanilang laway. Napuno ng galit ang babaeng nakaputi. Binabalaan kita ngayon. Lumuhad ka at humingi ng tawad kay Miss Parker, kung hindi, hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Sampal. Bago pa man makapagsalita si Harvey ay sinampal na ni Queenie na nakatayo sa likuran niya ang babae. Wala kang karapatang magpakitang gilas sa harap namin ang mga taong katulad mo. Walang emosyong ipinakita si Queenie York sa sandaling iyon. Binibigyan kita ng isang buong minuto.
Kung hindi ka lalabas sa restaurant ko ngayon, hihilingin ko sa security na paalisan ka dito. Malamig na bulalas ni Queenie. Ang babaeng nakaputi ay pinalipad bago siya bumagsak sa lupa habang tinakpan niya ang kanyang mukha ng nakakatakot na ekspresyon. Kitang-kita sa kanyang magandang mukha ang matingkad na pulang mga kopya ng palad, na lubos na nasira ito. Ito ay medyo malungkot na tanawin. Natigilan siya habang nakatikip ang mukha, sa kagalit na tumayo. You bitch! Alam mo ba kung sino ako? May death wish ka ba o ano? Sampal! Itinapat muli ni Queenie ang likod ng kanyang kamay sa mukha ng babae. Bumagsak ang babae sa lupa at nagpumiglas ng matagal bago muling bumangon. Sa pagkakataong ito, may 2 fingerprint na sa mukha ng babae. Ang kanyang mukha ay namamagana parang baboy habang siya ay nakasuot ng masakit na ekspresyon. Tiningnan ni Queenie ang tanawin at mahinahong nangatuwiran. Kung mapipigilan ako ng mga tagalabas sa seaside restaurant, ano ang mangyayari sa aking reputasyon sa hinaharap? Laking gulat ng mga security guard at mga tauhan nang makita ang tanawin. Masyadong matamlay din ang mga customer. Hindi nila inaasahan na ang isang nakasisilaw na binibini ay magiging ganito kabangis. Hindi man lang nagulat si Harvey. Kung tutusin, alam na niya na medyo malakas na babae si Queenie. Kung hindi yun ang kaso, hindi siya mapipili upang labanan si Vince York. Tinakpan ng babaeng nakaputi ang mukha habang naglalakad palapit kay Queenie bago pag-alit na sumisigaw ito. How dare you, bitch! Babayaran mo ito. Pagkatapos ay utos niya sa gwardya na nakasuot ng itim na suit. Turuan niyo siya ng leksyon. Akuhin ko ang buong responsibilidad para dito. Nang sisingilan na ng gwardya pasulong. Kalmadong nagsalita si Queenie, allow me to introduce myself. Ang pangalan ko ay Queenie York. Ako ang Executive CEO ng Luxus Consortium at ako din ang ginang ng Yorks ng Hong Kong. Ako ang may-ari nitong restaurant. Hindi ka lang nagpapakitang gilas sa teritoryo ko, pero sinusubukan mo rin akong lapitan. Halika, subukan niyo ako. Kung hawakan niyo man ako, ipinapangako ko na hindi kayo makakalabas sa lugar na ito ng buhay. Maniwala kayo sa akin, napakaraming tao ang desperadong sinusubukang yakapin ako. Ang pakikitungo sa maliliit na prito na tulad ng sinusubukan mong pakainin ako ng koton ay isang trabaho. Pagkatapos ay pinunasan ni Queenie ang kanyang mga daliri ng tisyo, na para bang may nilagay ang kanyang mga kamay sa maruming bagay. Ang mga bodyguard ay nagpakita ng labis na kahindik-hindik na mga ekspresyon nang marinig ang mga salita ni Queenie bago likas na umatras. Hindi sila maglalakas loob na lumapit sa lahat. Karaniwan silang kumikilos ng napakataas at makapangyarihan kapag nasa tabi nila si Miss Parker. Pero alam na alam nilang magagawa lang nila iyon sa harap ng mga ordinaryong tao. Laban sa isang aktwal na mayamang pamilya, wala man lang silang karapatang panangingin ang kanilang mga sapatos. Kung tutuusin, sa isang lawak, ang pinagsilbihan nila ay isang artista lamang, isang laruan lamang ng mga mayayaman. Walang karapatan ang mga alipin na lumaban sa kanilang mga amo. Natigilan ang babaeng nakaputi. Ikaw si Miss York. Pakiramdam niya ay tuyong-tuyo siya. Wala siyang ideya na makakabangga siya sa isa sa mga York ng Hong Kong sa puntong ito. Hindi lang siya, kahit ang mga nakatataas niya ay walang karapatang labanan ang babaeng ito. Kahit alam ng babaeng nakaputi na hindi siya makakalaban ni Queenie York, hindi niya kinaya ang kahihiyan. Nang mga sandaling iyon, nagngangalit siya habang nagpapakita ng iritadong ekspresyon. Kahit na ikaw ang madam ng pamilya, hindi mo basta-basta mabubugbog ang mga tao sa gusto mo. May mga batas dito sa Hong Kong. Tatawag ako ng pulis ngayon. Ang batas, sabi mo. Naglakad paarap si Queenie na may malamig na ekspresyon bago itinaas ang palad pasulong. Sampal, nang sumangguni ako sa iyo, lumapit ka sa akin ng may lakas. Sampal, ngunit nung lumaban ako, sinubukan mong mga tuwiran sa akin. Sampal, kumusta kayong mga walang hiyang bastos? Plano mo bang samantalahin ang buong mundo hanggang sa masiyahan ka?
Matapos sampalin ng ilang beses ang babae ay sinulyapan ni Queenie ang manager ng restaurant na tumatakbo palapit sa kanya. Ang customer ay hindi nag-order ng buong restaurant, at wala ring order mula sa mga nakatataas. Ngunit hinayaan mo pa rin siyang monopolyo ang buong lugar at itaboy ang mga customer ng ganoon. Malamig na bulalas ni Queenie. Patawarin kita kung nagdudulot lang ito ng pagkalugi sa restaurant, pero siguradong makakaapekto ito ng husto sa negosyo natin. Kung malaman ng labas ng mundo ang tungkol sa isang restaurant sa ilalim ng Luxus Consortium na natatakot sa ilang artista. Talagang binigo mo ako. Galit si Queenie. Pinili niya itong restaurant para kumain kasama si Harvey. Ngunit siya ay pinalaya sa kanyang sariling teritoryo ng ilang mga tagalabas. Kung ang sitwasyon ay hindi pinangangasiwaan ng maayos, paano niya mapapanatili ang kontrol sa kumpanya sa hinaharap? Paano pa siya makakabangon sa kapangyarihan sa pamilya? Paumanhin, Miss York. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Pinagpapawisan ang manager sa puntong ito. Si Miss Parker ay isang internet celebrity. Nabanggit din niya na ang iyong kasintahan ay ang kanyang boss. Hindi nila pinalabas ang mga tao sa pasukan ng restaurant. Ginagawa nila iyon sa harap ng elevator. Wala tayong magagawa. Naging malamig at malayo ang tingin ni Queenie nang marinig niya ang mga salitang iyon. Magandang dahilan iyon, ngunit wala nang silbi, mahinahong sagot niya. Natanggal ka na sa trabaho. Umalis ka na dito. May gustong sabihin ang manager, ngunit nakayuko lang siya pagkatapos makita ang mapanuksong ekspresyon ni Queenie. Kung tutusin, kasalanan niya na sirain ang interes ng restaurant para lang sa mga customer. Ikaw na ang manager ngayon. Itinuro ni Queenie ang isang binibini at mahinahong sinabi. Tanggalin mo ang mga lumalabag sa mga patakaran dito. Ako ang mananagot kung may mangyari. Natigilan ang manager bago siya mahinang sumagot, of course. Namula naman ang babaeng nakaputi matapos marinig ang mga katagang iyon. Tinakpan niya ang kanyang mukha habang galit na sumisigaw, mayroon kang isang malakas na pagkakakilanlan. Pero, sa akin ka lang makakalapit. Huwag mong sabihing hindi kita binalaan. Si Miss Parker ay hindi mo kayang hawakan. Halika, alisin ang mga taong ito dito. Malamig na bulalas ng bagong manager. Isang dosenang security guard ang sumugod sa isang iglap. Nataranta ang babaeng nakaputi at ang mga bodyguard. Alam nilang maghihirap sila kapag kalabanan nila si Queenie, pero kailangan nilang humakbang dahil trabaho nila iyon. Kailan magkakaroon ng karapatang hawakan ang aking mga tauhan ng mga tao mula sa squatter? Isang boses ang maririnig mula sa loob ng restaurant habang malapit ng sumiklab ang labanan. Isang grupo ng mga kabataan ang lumabas na may tuwid at mabangis na ekspresyon. Ang kaharap ay isang magandang babae na may baling-kinitang figure. Ang kanyang mukha ay katangi-tangi, na nagbibigay ng aura ng isang kilalang tao, ngunit ang kanyang mahaba at singkit na mga mata ay medyo malupit. Napatingin si Harvey York sa mabangis na babae nang may interes at nakilala siya bilang ang babaeng nakita niya sa Duran kaninang umaga. Siya ang babaeng nakakuha ng green card para sa The Empire of the Sun That Never Sets at nagreklamo sa Duran tungkol sa kawalan ng sariwang hangin at kalayaan sa country age, si Aurora Parker mismo. Pinikit ni Harvey ang kanyang mga mata matapos siyang makitang lumitaw. Nakaramdam siya ng kaunting awa, iniisip na napakaliit ng mundo. Lubusang handa si Harvey na ipa-blacklist kay Yvonne Xavier ang babaeng ito. Pagkatapos ay humarap siya sa kanya habang gumagawa ng malaking kaguluhan. Miss York, tama ba? Ito ay medyo hindi naaangkop, hindi ba? Medyo matatag ang itsura ni Aurora. Hindi siya sumuko kahit na marinig ang tungkol sa pagkakakilanlan ni Queenie York. Pinanliitan niya ng mahaba at singkit na mga mata si Queenie at malamig na napabulalas. Kahit ano pa, customer pa rin ako rito. Gayunpaman, naglakas loob kang saktan ang manager ko at paalisan kami rito. Ito ba ang iyong kakayahan? Ito ang tinatawag mong advocating decency. Alam mo ba kung sino ang kausap mo ngayon? Ako ay isang dayuhang panauhin na may green card mula sa The Empire of the Sun That Never Sets. Kahit na ikaw ang boss dito, ang executive CEO ng Luxus Consortium,
o ang Madam ng Yorks ng Hong Kong. Talagang wala kang karapatang kumilos ng ganito. Hindi mo lang nasira ang sarili mong reputasyon, napahiya mo rin ang kumpanya mo at ang pamilya mo. At saka, wala ka ring karapatan para kalabanan ako. Kung tutuusin, hindi mo mahahamon ang boss ko. Masaya ang ekspresyon ng mukha ni Aurora, ngunit napakatalam ng kanyang mga salita, patuloy na sinisisi ang ulo ni Queenie. Hindi lang nagkataon na naging kilalang celebrity si Aurora sa internet. Ang kanyang mga bukana at paraan ng pagsasalita ay hindi lamang makukuha ng mga ordinaryong tao. Karaniwan na sa mga celebrity ang lumuhod pagkatapos makabangga ng isang tulad ni Queenie noon. Hindi man lang sila magkakaroon ng lakas ng loob na kausapin siya. Iniisip ko kung sino iyon. Isa kang celebrity na bagong sikat. Napuno ng paghamak ang tingin ni Queenie matapos masdan ang mukha ng babae. Ano, pinagtaksilan mo ang sarili mong bansa at nagpasya kang maging lingkod ng ibang bansa, at ngayon sa tingin mo isa kang whiz pagkatapos makakuha ng green card. Sa tingin mo babahagi ka na ng empire that never sets, dahil lang sa makalanghap ka ng hangin doon. Minopolyo mo ang buong restaurant, tapos pinigilan mo ang ibang customer na pumasok. Gaano ka kadakilan na makukuha mo ito? Maaaring isipin ng mga taong hindi nakakaalam na ang reyna mismo ay narito upang kumain. Natural, ilang video na ang napanood ni Queenie na nag-viral kamakailan. Wala siyang pinagsisisihan sa isang babaeng nagtaksil sa kanyang mga ninuno para lang maging utusan ng isang tagalabas. Sa ganoong sitwasyon, natural na walang galang ang tono niya kay Aurora. Dapat kang managot sa pagsasabi ng mga salitang iyon, Miss York. Siguradong magrereklamo ang Royal Embassy sa pag-insulto sa ating reyna ng ganyan. At huwag kalimutan. Ibinalik lamang ang Hong Kong sa bansa H pagkatapos tamasahin ang kaluwalhatian ng imperyo sa loob ng halos 100 taon. You so-called rich family are just a dog of the empire at most. Ano, magpapakita ka na ngayon dahil lang sa may-ari ka? Itanong mo sa tatay mo kung maglakas loob siyang magsalita sa amin ng ganito. Mababa ang tingin ni Aurora kay Queenie, na para bang siya ay isang mamamayan ng mismong imperyo. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Pilipino Novel. Maraming salamat po. Kabanata 2865. Isang bagay ang itatanong ko sa iyo, mapanagutan mo ba ang iyong mga salita? Dapat mong malaman na ang ilang mga salita ay medyo mahirap bawiin. Isang tuwid na tingin ang ipinakita ni Aurora habang siya ay humakbang pasulong, nang may pag-uutos. Kapag tapos mo ng insultuhan ang imperyo, bumalik ka sa akin. Ang isang internet celebrity na may milyon-milyong followers tulad ko na kumakain sa iyong restaurant ay hindi lamang magpapag-anda ng iyong pangalan. Gagawin pa nitong hotspot ang lugar na ito. Naging mabait ako na hindi humingi ng endorsement fee. So paano kung ookupahan ko ang restaurant mo saglit? Para pigilan ang iba mo pang customer. Wala nang ibang choice. Masyado akong maraming fans dito. Kung hindi ko sila ilalayo, paano kung lahat ng tao ay magpanggap na customer dito pagdating nila para magpa-picture at humingi ng autograph sa akin? Paano ako makakakain ng payapa? Kahit hindi ko sila fans, I give them my respect for making them wait while I eat. Sobrang blessed nila, and that's why they have the right to wait for me. Naiintindihan mo rin ba? Hindi lamang kapag kumakain ako, ngunit gusto ko rin na ang banyo ay ganap na walang laman kapag nagnenegosyo ako. Kung tutuusin, tayong mga prestihiyosong celebrity ay maaari lamang humantong sa isang marangyang pamumuhay tulad nito. Kahit na hindi mo ito kayang takpan, wala kang pagpipilian kundi tanggapin ito. Naiintindihan mo ba ako? Diretso ang tingin ni Aurora Parker na para bang nakatingin sa grupo ng mga tulala. Okay lang kung gusto mong walang laman ang buong lugar, pero kailangan mo munang magbayad, malamig na sagot ni Queenie York. Kung hindi mo kaya, umalis ka na kaagad dito. At kung hindi mo gagawin, palalayasin ka ng aking mga tauhan sa lugar na ito at magpapadala ng ilang larawan sa Hong Kong Daily News.
Sigurado akong gusto nilang magsulat ng headline tungkol sa iyo. Hindi sila nang ahas na magsulat ng isang iskandalo tungkol sa akin. Magtiwala ka sa akin. Malamig na tumawa si Aurora. Queenie York, ang iyong pagkakakilanlan ay maaaring matakot sa ibang tao, ngunit hindi ako. May sasabihin ako sa iyo. Iiwan ko ang lugar na ito hanggang sa matapos akong kumain. At kapag tapos na ako, aalis akong mag-isa. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Aurora bago niya tinaya si Queenie. Tama, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang isa pang bagay. Darating na si Mr. Mateo Leo sa ilang sandali. Siya ang pinagkakatiwalaang subordinate ng boss ko. Dapat kilala mo ng gusto kung sino siya. Nakatadhana kang pakasalan ng lalaking iyon. Kung natamaan mo ito, kailangan mong tumakbo na parang daga. Binalaan kita. Kailangan mo lang malaman kung ano ang pinakamainam para sa iyo at kumain sa ilang mga food stall o kung ano paman. Hindi lang ngayong araw, lilisanin ko rin ang buong lugar sa mga susunod na araw. Gayunpaman, nagstay ako sa Three Seasons Hotel malapit dito. Dito ako kakain araw-araw. Tama, pag-alis ko, baka may masabi lang akong maganda tungkol sa iyo sa harap ni Mr. Jason Leo. Kung ganoon, baka isipin niya na palayain ka. At saka, kung gusto niya, may mga babaeng katulad mo ang nakapaligid sa kanya. Akala mo ba nandito siya para sa iyo? Tama ba? Hiniling sa iyo ni Ginoong Mateo na tanggapin ang kasal, ngunit hindi ka lang nakaramdam ng kahihiyan, tinanggihan mo pa ang alok. You can stay brain-dead, Queenie, but don't you dare try to provoke me. Wala kang karapatan na awayin ako. Naturally, alam na alam ni Aurora Parker ang tungkol sa kay Queenie York at Jason Leo na mga bagay. Alam din niyang nagpakita si Mateo Leo sa Hong Kong para sumuko si Queenie. Sa mga mata ni Aurora, si Queenie ay magiging laruan lang ni Jason bago siya palayasin sa Yorks ng Hong Kong. Kaya, naramdaman niyang hindi na kailangang matakot kay Queenie. Pakiramdam niya ay may karapatan pa siya na maging boss kaysa kay Queenie sa paligid. Sa pag-aakalang ito ay sapat na upang turuan siya ng leksyon. Nagpakita ng malamig na ekspresyon si Queenie habang nakatingin sa relong Van Cleef sa kanyang pulso. Bibigyan kita ng isa pang 10 segundo. Kung hindi ka lalabas mag-isa, may magpapalayas sa'yo. Nang makitang matigas pa rin ang laruan ni Jason pagkatapos ng lahat ng usapan na iyon, nag-init ang ulo ni Aurora sa hindi mapigil ang galit. Tinuro niya ang ilong ni Queenie at galit na sumigaw. Sigurado ka bang gusto mo akong awayin, Queenie? Sa tingin mo ba hindi ako kalaban mo? Mahinahong sagot ni Queenie. Malamig na tumawa si Aurora. Ang aking mga mapagkukunan ay lahat mula sa Country H. Kaizen Group at naroon ang Dern, at wala itong kinalaman sa Yorks ng Hong Kong. Ano? Sa palagay mo, may karapatan ba ang iyong pamilya na masangkot sa industriya ng entertainment ng Mordo? Sa tingin mo hotshot ka dahil lang kaya mong gawin ang lahat ng gusto mo sa Hong Kong at Las Vegas? Sa mata ko, wala kang karapatang hamanin ako. So sinasabi mo na mayroon kang lahat ng lakas ng loob dahil sa Kaizen Group. Di ba taga-empire ka? Bakit hindi yun nagbibigay sa iyo ng lakas ng loob? Ang mga taong kinasusuklaman mo ay nagtayo ng Kaizen Group, ngunit sila pala ang pinagmulan ng iyong tapang. Humakbang pasulong si Harvey York at nagpakita ng isang mahinang ngiti. It's none of your business, cheapskate ka. Kilala mo pa ba kung sino ako? Ako ang #1 celebrity sa Dern. Ako ang mukha ng Kaizen Group. I am destined to be at the top of the entertainment industry. Maswerteng ang kumpanyang nagsilbi sa akin. Ito ang kanilang pinakamalaking karangalan. Kahit makita ako ni boss, dapat siyang magbigay galang. Kung wala ako, walang Kaizen Group. Kaya nga, kapag problema ako sa lugar na ito, hindi ba normal na sila ang magsosolve para sa akin? Tapos, ako ang magic money tree nila. Kung wala ako, malulugi sila nang wala sa oras. Pinagkakatiwalaan mo ba ako? Sa totoo lang, hindi. Sagot ni Harvey na umiling. Malamig na tumawa si Aurora. Hindi mo maiintindihan ang entertainment industry. Ang iyong mga salita ay walang kahulugan pa rin. Kahit na hindi ka naniniwala sa akin, wala kang ibang pagpipilian.
May sasabihin ako sa iyo. Mas mabuting manahimik ka na. Kung patuloy kang nagsasalita para sa babaeng ito, sasampalin kita sa mukha. Hindi pa rin ako naniniwala sa iyo. Napangiti si Harvey habang casual na nilabas ang kanyang cellphone. Ngunit gusto kong makita kung ang Kaizen Group ay malugi pagkatapos kang e-blacklist. E-blacklist mo ako. Tumawa si Aurora, parang narinig niya ang pinakamalaking biro sa mundo. Hindi sila mangangahas. Ang tanga lang na katulad mo ang magsasabi ng ganito. Ngumiti si Harvey at mahinahong nag-type ng kung ano sa phone niya bago ituloy ang mensahe. Pagkatapos, winagawi niya ang kanyang telepono at sinabing, "Pinapayagan ko sila ngayon. Sa loob ng 3 minuto, ganap ka ng ma-blacklist sa buong entertainment industry. Pinagkakatiwalaan mo ba ako?" Tila nakikita ni Aurora Parker ang pinaka-nakakatawang bagay sa mundo kapag nakita niya si Harvey York na kumikilos. Tinakpan niya ang maliit niyang bibig habang tumatawa ng malakas. "Gising ka na ba? Gusto mo blacklist nila ako sa loob ng 3 minuto. Halika na, tingnan natin kung ano ang ipopost mo." Blacklist si Aurora Parker. Magandang kalungkutan. Napakabangis. Takot na takot ako. Tingnan natin kung sino ang maglakas loob na blacklist ako. Kung magagawa mo lang iyan, luluhod ako sa harap mo ngayon din. Biglang tumawa si Aurora. Ang mga taong nakapaligid sa kanya ay nagpakita rin ng mga cute na ngiti base sa kanyang kilos. Alam na alam nila na si Aurora, na nagtataglay ng green card ng Empire, ay isang nangingibabaw na pag-iral sa industriya ng entertainment. Masyadong isang pagmamalabos na sabihin na ang Kaizen Group ay hindi maglalakas loob na labanan si Aurora. Ngunit dahil pera lamang ang kanilang iniisip, walang saysay na labanan ito. Kung tutuusin, siya ang kanilang cash cow. Pagkatapos ng kanyang kamakailang online na talumpati, siya ay naging napaka-popular. Dahil ang lahat ng publisidad ay maganda ang publisidad sa industriya ng entertainment, si Aurora ay nakaupo sa tuktok ng food chain. Hindi sasayangin ng Kaizen Group ang pagkakataon na kumapit sa isang babaeng tulad niya. Bakit nila siya pinapa-blacklist? Gayun din, ang Kaizen Group ay sinusuportahan ng longmen. Hanggat sinusuportahan ng Kaizen Group si Aurora, sino ang maglalakas loob na blacklist ito sa oras na ito? Napatingin ang mga tao sa paligid ni Aurora kay Harvey na parang tulala. Sapat na ang kanilang nakitang mga tanga, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng isang taong patay na ang utak nito. Maya-maya, lumipas ang 3 minuto. Mas malawak ang ngisi sa mukha ni Aurora kaysa kanina. Pagkaraan ng ilang saglit na titigan si Harvey, isang mahinang pagngisi ang lumabas sa kanyang bibig. 3 minuto na ang lumipas. Nasaan ang blacklist? Bakit hindi ko pa nakikita? May sasabihin ako sa'yo. Tatamaan ng kidlat ang mga taong nagpapanggap na sarili nila. Kung luluhod ka ngayon, baka pag-isipan kong patawarin ka. Kung hindi, bago pa matapos magsalita si Aurora, biglang nagring ang phone ng manager niya. Pagkatapos niyang kunin ang phone niya ay agad siyang natigilan. Ano, tapos na ang Kaizen Group kay Miss Parker mula ngayon. At gusto mong magbayad siya ng $150 milyong para sa kanyang pahayag. Pawis na pawis ang manager na nakaputi. Bago pa man niya maipaliwanag ang anumang bagay ay ibinaba na ang tawag. Nagring muli ang kanyang cellphone. Pagkatapos nanginginig na kinuha niya ang telepono, muling nagbago ang ekspresyon niya. Ano, isinara ni Darren ang account ni Miss Parker. $1 million ang presyo na kumpiska para sa paglabag sa kontrata ni Miss Parker. Kinakansela ng Rafflesia Shampoo ang endorsement contract kay Miss Parker. Ibabalik ng buo ang concert niya sa Country Age. Binabawi ng Hollywood ang imbitasyon ni Miss Parker. Patuloy na tumutunog ang mga tawag. Sa tuwing kukunin ng manager ang telepono, mawawala ng kulay ang kanyang mukha. Hindi nagtagal ay bumagsak siya sa lupa. Malakas na tumunog ang kanyang telepono, ngunit wala na siyang lakas para makarinig pa ng kahit ano. Nagulat ang lahat. Natarante si Aurora Parker at ang mga celebrity sa paligid niya. Masyadong matamlay ang pakiramdam nila sa sandaling iyon. Sa loob lamang ng 3 minuto, ganap na na-blacklist si Aurora.
At hindi lang ang Kaizen Group. Ang bawat kasosyo sa Dern ay ganap na pinutol ang relasyon sa kanya. Sa madaling salita, siya ay ganap na natapos. Isa siya sa mga nangungunang celebrity sa country age, ngunit walang makakakilala sa kanya sa labas niyan. Kung wala ang market ng country age, isa lang siyang ordinaryong tao sa entertainment industry. Kung tutuusin, ang industriyang tulad nito ay hindi nagkukulang sa mga gwapong lalaki at magagandang babae. Tapos na ako. Ang ideyang iyon ang pumasok sa isip ni Aurora. Natigilan si Aurora saglit. Nagbibiro ka siguro. Tiyak na peke ang tawag na iyon, tama ba? Pwede ka nang lumuhod, mahinahong sagot ni Harvey York. Nanginginig si Aurora. Malakas na tumunog ang telepono niya sa puntong ito. Pagkatapos ng ilang mga tawag sa telepono, siya ay nanginginig ng walang tigil. Walang pag-aalinlangan, lumuhad siya sa harapan ni Harvey na nakayuko. Hindi ko alam kung sino ka, pero sorry. Kasalanan ko ang lahat ng ito. Pangako hindi na ako gagawa ng ganito. Ngumiti si Harvey bago siya yumuko sa harap ni Aurora habang mahinang tinatapik ang mukha nito. Alam mo ba kung saan ka nagkamali? Napakurap-kurap si Aurora habang mahinang nagngangalit ang mga ngipin. Dapat hindi kita inaway. Iyon lang. Hamalakhak si Harvey. Hindi yun big deal. Mag-isip muli. Naisip ni Aurora ang tanong, ngunit hindi siya makabuo ng sagot kahit na ano. Pagkatapos mag-alinlangan saglit, kalmado siyang sumagot. Dahil ba na-empty ko ang kabuuan restaurant? Hindi rin ito mahalaga. Ayos din ang tono mong maging bossy. Wala akong pakialam kung sino ang kinakalaban mo. Pero sa totoo lang, mali lahat ng moral mo. I don't like you, but I'm only going to slap your face a few times at most. Hindi na ako mag-abala pang i-blacklist ka. Ngunit bilang isa sa mga nangungunang kilalang tao sa internet dito, ikaw ay itinuturing na lubhang sikat. Hindi lamang ikaw ay hindi nagpapasalamat sa industriya ng entertainment ng country age sa pagpapalaki sa iyo. Ikaw ay hindi lamang hindi nagpapasalamat sa sistema ng edukasyon ng bansa na nagpalaki sa iyo, at sa lipunan, para mapanatili kang ligtas. Pero patuloy mong sinisiraan ang sarili mong bansa habang nahuhumaling sa iba. Ang iyong halaga ay sa iyo. Wala akong pakialam kung kumapit ka sa mga tagalabas. Ngunit bilang isang pampublikong figure, gumagamit ka ng mga social platform para insultuhan ang iyong bansa para itaas ang iba. Nakakadiri lang ang walang hiyang ugali na ito. Sa madaling salita, hindi ka karapat-dapat na maging isang celebrity. Sa madaling salita, traidor ka lang sa bansa. Natural lang na blacklist kita. Mali ba ako? Tapos, tumayo si Harvey at agad na sinipa si Aurora sa mukha. Labas! Gamulong-gulong si Aurora sa lupa na may bakas ng sapatos sa mukha. Ito ay isang tunay na nakakatakot na tanawin. Nadapa siya sa lupa bago niya inis na pinandilatan si Harvey. How dare you blacklist me, bastard? Malakas ka. Isa lang akong child actress. Oo naman, maaari mo akong i-blacklist sa isang text lang. Ngunit huwag kalimutan na mayroon akong mga taong sumusuporta sa akin. Hindi mo ba naisip na medyo mayabang ka para e-corner ako ng ganito nang hindi ako binibigyan ng pagkakataon? Sa mundong ito, ang swerte ay kumakatok sa pintuan ng lahat. Sa pagkakataong ito, ang swerte ay nasa panig ko. Kung ano ang mangyayari, mangyayari. Pagbabayaran mo ang ginawa mo ngayon. Alam ni Aurora na hindi siya tugma kay Harvey. Pero celebrity pa rin siya at the end of the day. Dahil walang silbi ang paghingi niya ng awa, natural na kailangan niyang gumawa ng ilang pagbabanta bago lumabas ng lugar. Wala na ba? Tinaboy siya ni Harvey, kalmado pa rin. Pakiramdam niya ay dinudungisan lang niya ang kanyang mga kamay sa pakikitungo sa mga taong ganito. Ilang mga security guard ang sumugod na parang gutom na tigre sa susunod na sandali. Hindi ko kailangan na ipadala mo ako. Ako na mismo ang aalis dito. Pinandilatan ni Aurora si Harvey, ang pangit ng kanyang ekspresyon. Hindi pa ako tapos sayo. Sasabihin ko kay Master Jason na may nakikipag-hangout sa kanyang fiancé. Haharapin kanya sooner or later, I'm sure. Si Aurora ay namumula sa galit, handa nang umalis kasama ang kanyang tagasunod.
Sinabi ko bang pwede kang umalis? Mahinahong sabi ni Harvey na nagpatigil sa kanya. Hindi masamang humingi sa iyo ng $150,000, di ba? Pagkatapos ng lahat, matagal mo nang minopolyo ang buong restaurant. Ininsulto mo pa kami ni Miss York. Sampulin mo ang mukha mo ng 10 beses. Pakakawalan kita kung gagawin mo. Kung hindi, dapat manatili ka na lang dito hanggang sa gawin mo ang sinasabi ko. Ang tono ni Harvey ay casual, ngunit ang kanyang hangarin sa pagpatay ay maramdamang tumagos sa hangin at nagyayelo sa buong lugar. Sampal, sampal, sampal. Galit na galit si Aurora, ngunit alam niyang hinding-hindi niya kayang panindigan si Harvey. Matapos bigyan ng buong 10 sampal sa mukha ang sarili, itinapon niya ang tseke bago natisod na parang isang tal-unang aso. Nakakahiya lang ito, nakakahiya naman. Binalak niyang sabihin ito kay Mateo. Gusto niya ng hustisya. Pinagmasdan ni Queenie ang likod ni Aurora bago inilipat ang tingin kay Harvey. Medyo matagal na rin simula noong hindi niya nakita si Harvey pero pakiramdam niya ay lumakas siya pagkatapos ng huli nilang pagkikita. Sa isang text lang, nagawang e-blacklist ni Harvey ang mga major celebrity. Nangangahulugan ito na karamihan, kung hindi lahat ng industriya ng entertainment ng country age, ay nasa ilalim ng utos ni Harvey. Pagkaraan ng 10 minuto, tumahimik ang Seaside Restaurant at muling umaandar tulad ng dati. Binigyan ni Queenie ng libreng pagkain ang natakot na mga customer, sinabihan silang huwag banggitin ang insidenteng ito bilang ang tanging hiling niya. Ang isang simpleng pabor ay sapat na upang magkaroon ng malaking epekto sa opinyon ng publiko. Ito ay sapat na upang patunayan ang kakayahan ng babae na pangasiwaan ang anumang sitwasyon. Umupo sina Harvey at Queenie sa private box. Nakaharap ang kwarto sa Victoria Harbor, at hinahaplos ng banayad na simoy ng karagatan ang kanilang mga mukha. Ito ay medyo isang tanawin. Halika, Harvey, matagal-tagal na rin simula noong sabay tayong kumain. Ito ay para sa iyo. Pinadala ni Queenie ang $1,982 lefit na alak na ibinuhos niya sa isang tasa para kay Harvey. Hindi lang niya ikinalungkot ang pagbabago ng relasyon nila ni Harvey, kundi nagpasalamat din siya sa tulong nito nitong mga nakaraang araw. Wala ito. Kung tutuusin, hindi ito ang unang beses na nagkita tayo. Nakangiti si Harvey habang umiinom ng alak. Nakakamangha talaga ang pakiramdam. Pagkatapos kumain ay naglabas si Queenie ng laptop at inilagay sa harap ni Harvey. Kabanata 2870. Dahil tapos na tayo sa ating pagkain, pag-usapan natin ang negosyo, sabi ni Queenie, humigop ng kanyang alak. Si Harvey ay natawa. Alam kong may nangyari. Kung tutuusin, walang libreng pagkain sa mundong ito. Ano, nalaman mo na ba ang iyong mapapangasawa sa isang araw lang? Nagalit si Queenie sa sinabi ni Harvey. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng isang mahabang buntong hininga, pinaalis ang kanyang galit. Hindi ko nagawang malaman ang lahat tungkol sa kanya, ngunit mayroon akong magaspang na ideya. Si Young Master Leo dito ay lumampas sa inaasahan ko. Nagtanong ako tungkol sa kanya mula sa ilan sa aking mga kaibigan sa The Empire. Sa nakalipas na 6 na taon, hindi naging maingat si Jason gaya ng sinabi ng mga tsismis. Malamang, 3 taon siyang nagtayo ng sarili niyang $1 na kumpanya. Pagkatapos ay gumugol siya ng karagdagang 3 taon sa pagsali sa Knights Templar bago naging Deputy Commander. Sinasabi ng mga alingawngaw na maaari siyang maging Diyos ng digmaan ngayon. Sa loob lamang ng 6 na taon, si Jason ay naging isang kilalang tao sa itaas na bilog ng lipunan ng Empire. Sinasabi na kahit na ang unang kahalili ng hari, ang panganay na anak na babae ng pamilyang Victoria, ay personal na nakakita sa kanya dati. Sa pagkakataong ito, ini-escort siya ng Knights Templar. Pagdating niya, halos lahat ng mga pangunahing tauhan ng Hong Kong ay naruroon upang batiin siya. Ito ang pagbabalik ng tunay na hari. Natahimik si Harvey. Bakit parang pamilyar ang background na iyon? Siya ay napabuntong hininga. Ang pagbabalik ng pabayan na Young Master na pinaalis sa Hong Kong. Parang ang pangunahing tauhan mula sa isang nobela.
Hindi ba dapat ngayon ka kumapit sa kanya? Ayaw mo bang umangat sa kapangyarihan? Malamig na tumawa si Queenie. Si Jason ay sapat na malakas, ngunit wala siyang pundasyon. Ang dahilan kung bakit siya nakakuha ng ganoong kapangyarihan at katayuan sa loob lamang ng 6 na taon ay dahil siya ang nangunguna sa labanan laban sa bansa H. Siya ay mula sa bansa H, ngunit handa siyang gamitin bilang isang sandata laban sa kanyang sariling bansa. Ang mga lalaking ganyan ay mas mabangis kaysa kay Vince. At saka, nabalitaan ko na gumawa siya ng lahat ng uri ng kalupitan. Pinatay niya ang hindi mabilang na mga inosenteng tao sa Walsh nitong mga nakaraang taon. Narinig ko ang pinaka nagustuhan niya ay ang pagpapahirap sa mga teenager na babae bago sila patayin. Maging si Queenie ay hindi maiwasang manginig matapos sabihin ang mga katagang iyon. Narinig kong iniidolo niya ang serial killer na si Walsh, na tinawag na Walsh Ripper, patuloy niya. Kung magpakasal ako sa isang lalaking tulad nito, magiging impyerno ang buhay ko. Napabuntong hininga na lang si Queenie sa mga oras na ito. Alam na alam niya kung gaano kahirap ang pakikitungo kay Jason. In the first place, si Vince ang nangakit kay Jason papuntang Hong Kong. Sa pagsasanib nilang dalawa, mas naging mahirap ang sitwasyon. Ang lumalakas na kapangyarihan mula sa Hong Kong ay nakatakdang magdulot ng ganap na kaguluhan. Bahagyang kumunat ang noo ni Harvey. Ang isang taong tulad ni Jason ay maaaring gumawa ng isang malaking pagkakaiba sa The Empire. Hindi sila pareho sa atin. Survival of the fittest, sabi nga nila, malamig na sagot ni Queenie. Para sa kanila, ang moralidad at kabutihan ay basura lamang. Ang kanilang banayad na pagkamakasarili ay hindi lamang para sa palabas.